Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pagbangon, at pag-asa. Sabi nila, ang pag-ibig ay handang magtiis ng lahat. Pero paano kung ang pagtitiis mo ay umabot na sa hangganan? Paano kung ang mismong taong pinag-alayan mo ng iyong buong mundo ay siya ring walang awang dudurog nito sa iyong harapan? Sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Amihan. Maingat na inilapag ni Amihan ang 2 kandila sa gitna ng hapagkainan. Ang malamyos na ilaw nito ay sumasayaw sa ibabaw ng makintab na pinggan at kubyertos, nagbibigay buhay sa bawat sulok ng marangyang silid kainan ng Hacienda del Cielo. 3 taon. 3 taon na sila nilakan ngayon. Sa ibabaw ng kalan, kumukulo pa ang espesyal na kaldereta na niluto niya, ang paborito ng kanyang asawa. Ang samyo nito ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak na siya mismo ang pumitas mula sa hardin kaninang umaga. Ginawa niya ang lahat para maging perpekto ang gabing ito. Isang paalala, kahit sa sarili niya lang, na mayroon pa ring pag-ibig na dapat ipagdiwang. Isang malamig na hanging dala ng paparating na ulan, ang marahang umihip mula sa nakabukas na bintana, at kasabay nito ang pagkirot sa puso ni Amihan. Naalala niya ang Lakan na kanyang minahal, ang lalaking simple lang ang pangarap, ang lalaking nangharana sa kanya sa ilalim ng puno ng mangga, ang lalaking nangakong sila ang magiging lakas ng isa't isa. Nasaan na ang lalaking iyon? Isang malakas na kalabog ng pinto sa sala ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nariyan na sila. Agad niyang pinunasan ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mata, huminga ng malalim, at sinalubong sila ng isang ngiti. Isang ngiti na matagal ng pagod, pero pilit pa ring pinanghahawakan. Lakan, Doña Esmeralda, mabutit narito na kayo. Naghanda ako ng hapo. Hindi niya natapos ang sasabihin. Si Lakan, ang kanyang asawa, ay dire-diretsyong naglakad papunta sa bar at nagsalin ng alak sa baso. Hindi man lang siya tinitignan. Ang mukha nito ay kasing dilim ng langit sa labas. Si Doña Esmeralda naman, ang kanyang biyanan, ay huminto sa kanyang harapan. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, at ang mga mata nito'y puno ng pagkasuklam. Dumapo ang tingin nito sa maliit na kahon na hawak ni Amihan, ang regalo niya para kay Lakan. Ano na namang kadramahan ito, Amihan? Malamig na tanong ng matanda. Wala kaming panahon para sa mga ganitong walang kwentang selebrasyon. Pero, anniversary po natin ngayon. Mahinang sagot ni Amihan, ipinapakita ang regalo. Isa iyong maliit na picture frame na gawa sa kahoy. Siya mismo ang nag-ukit. Simple, pero puno ng pagmamahal. Kinuha ito ni Doña Esmeralda mula sa kanyang kamay. Tinitigan itong sandali at isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa labi nito. Walang ano-ano'y ibinato niya ito sa basurahan na malapit sa pinto. Basura. Katulad ng lahat ng bagay na dinadala mo sa pamilyang ito. Bawat salita ay parang punyal na tumusok sa dibdib ni Amihan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero hindi siya umiimik. Hinintay niyang magsalita si Lakan. Ipagtanggol siya, pero nanatili itong tahimik, nakatalikod, at nilalagok ang alak nito. Lakan, nagsusumamong tawag niya. Sa wakas ay humarap ito, pero ang mga mata nito ay walang emosyon. Malamig, malayo. May inilapag ito sa mesa na isang folder. Ano to? Tanong ni Amihan. Ang boses ay nanginginig. Petition for annulment. Diretsong sagot ni Lakan. Pinirmahan ko na. Ikaw na lang ang kulang. Gumuho ang mundo ni Amihan. Ang ingay ng paparating na bagyo sa labas ay walang-wala kumpara sa dagundong sa loob ng kanyang dibdib. Bakit? Dahil ba sa kumpanya? Lakan, magtulungan tayo. Kaya natin to. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Lakan. Magtulungan? Amihan,
Simula nang dumating ka sa buhay ko, puro kamalasan na lang ang nangyari. Ang Corona Lands, babagsak na. At ikaw, isa ka lang pabigat. Kinuha ni Lacan ang nag-iisang litrato nila na nakapatong sa isang maliit na mesa, ang kanilang wedding picture. Ang masayang nangiti nila sa larawan ay isang malaking kasinungalingan ngayon. Sa isang iglap, pinunit niya ito sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang tunog ng kanyang puso. Hindi totoo yan. Umiiyak na sabi ni Amihan. Umalis ka na. Utos ni Doña Esmeralda, itinuturo ang pinto. Wala ka ng lugar dito. Hinawakan ni Lacan ang braso ni Amihan nang mahigpit at kinaladkad siya palabas. Hindi mo ba narinig? Umalis ka na. May darating ng bago dito. Isang taong makakatulong sa amin. Isang taong may halaga. Hindi katulad mo. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at hagupit ng hangin, walang awa siyang itinulak ni Lacan palabas ng malaking tarangkahan ng Hacienda del Cielo. Ibinato nito ang isang maliit na maleta sa paanan niya. Ang mga damit niya, ang kaunting alaala ng buhay na pinangarap niya ay nababasa na ngayon sa putik. Napaluhod si Amihan sa basang lupa. Ang lamig ng ulan ay gumuguhit sa kanyang balat, pero hindi nito matalo ang lamig sa loob ng kanyang puso. Tumingala siya, at sa huling pagkakataon, nakita niya ang dahan-dahang pagpatay sa mga ilaw ng mansyon. Ang Hacienda del Cielo, ang tinuring niyang tahanan, ay nilamon na ng kadiliman. Basag. Wasak. Wala nang natira. Nanginginig, idinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang luma at simpleng modelo ng cellphone. Hindi ito ang smartphone na bigay ni Lacan. Ito ay kanya. Isang alaala mula sa buhay na matagal na niyang tinalikuran. Nangangapa ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang isang numero mula sa memorya. Itinapat niya ito sa kanyang tainga habang ang mga patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Matapos ang ilang saglit, isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Sa gitna ng kanyang paghikbi, isang salita lang ang namutawi sa kanyang mga labi. Tito. Ang katahimikan sa kabilang linya ay panandalian lamang, ngunit para kay Amihan, iyon ay isang buong kawalang hanggan. Pagkatapos ay isang boses, malumanay, pero puno ng awtoridad, ang sumagot. Amihan apo, nasaan ka? Papunta na ako. Hindi na siya nakasagot. Ang huling lakas na natitira sa kanya ay naubos na sa pagbigkas ng salitang iyon. Ang lumang telepono ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at lumubog sa maputik na tubig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo at ang dagundong ng kulog, ang huling bagay na kanyang narinig bago siya nilamon ng kadiliman. Ilang saglit lang, o marahil ay ilang minuto, hindi niya matiyak. Isang pares ng matinding liwanag ang tumagos sa kurtina ng ulan. Isang makintab na itim na sasakyan, tahimik at marangya, ang huminto sa mismong tapat niya. Bumukas ang pinto sa likuran at isang lalaking nakauniporme ng driver ang mabilis na lumabas na may dalang payong. Ma'am Amihan, magalang na sabi ng lalaki na tila hindi alintana ang kanyang basang-basa at marungis na anyo. Ako po si Mang Ben. Halina po kayo. Walang lakas na umiling si Amihan. Sa sino ka? Paano mo nalaman? Utos po ni Attorney Salcedo. Sagot ni Mang Ben. Ang kanyang boses ay kalmado at mapag-assurance. Huwag po kayong mag-alala. Ligtas na po kayo. Sa tulong ni Mang Ben na ipasok siya sa loob ng sasakyan. Ang biglaang init at katahimikan sa loob ay isang malaking pagkakaiba mula sa bagsik ng bagyo sa labas. Ang amoy ng mamahaling leather ay nanuot sa kanyang pang-amoy. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Hacienda del Cielo, nakasandal lang si Amihan sa bintana, nakatingin sa kawalan. Ang mga ilaw ng mga bahay na kanilang nadadaanan ay maliliit na tuldok ng liwanag sa isang madilim na canvas
ng kanyang buhay. Wala na siyang nararamdamang sakit. Wala na ring luha. Tanging isang malalim at nakakabinging kahungkagan. Bumalik lamang ang kanyang ulirat nang huminto ang sasakyan sa basement ng isang nagtataasang gusali sa puso ng Makati. Inalalayan siya ni Mang Ben papasok sa isang private elevator. Sa pagbukas nito, bumungad sa kanya ang isang pinto na gawa sa solidong nara. "Nandito na po tayo, ma'am," sabi ni Mang Ben at binuksan ang pinto. Ang tumambad kay Amihan ay isang penthouse suite. Malawak, moderno, at napapalibutan ng mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng kumikinang na tanawin ng buong syudad. Ang lugar na ito ay mas malaki pa sa unang palapag ng mansyon ng mga De Villa. Iniwan siya ni Mang Ben sa gitna ng malawak na sala. May itinuro itong isang itim na kahon na nakapatong sa isang glass table. "Ang lahat po ng kailangan ninyo sa ngayon ay nasa loob niyan, ma'am. Maghihintay lang po ako sa labas kung may kailangan pa kayo." Nang maiwan siyang mag-isa, dahan-dahan siyang lumapit sa kahon. Ang kanyang basang damit ay tumutulo sa mamahaling Persian rug, ngunit wala siyang pakialam. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ito. Sa loob, may isang susi, isang bagong-bagong smartphone at isang selyadong sobre. Kinuha niya ang sobre. Nakasulat dito ang kanyang pangalan sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang tito, si Attorney Salcedo, ang matalik na kaibigan at abogado ng kanyang mga yumaong magulang. Habang binubuksan niya ito, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. 10 taon na ang nakalipas bago pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang trahedya, niyakap siya ng kanyang ama. "Anak, ang pinakamahalagang kayamanan na maipapamana namin sa iyo ay hindi pera," sabi nito, "kundi ang kakayahang mabuhay ng simple at magmahal ng totoo. Hanapin mo ang isang taong mamahalin ka dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa kung anong mayroon ka." Iyon ang pangakong pinanghawakan niya. Kaya naman pagkatapos ng trahedya, pumayag siya sa plano ni Attorney Salcedo. Itinago nila ang kanyang pagkatao. Namuhay siyang simple, malayo sa karangyaan, umaasang matutupad ang hiling ng kanyang ama. At inakala niyang natagpuan niya iyon kay Lacan. Isang malaking pagkakamali. Dahan-dahan niyang binasa ang sulat. Habang binabasa niya, ang boses ni Attorney Salcedo ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Aking Amihan, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na ang pinakakinatatakutan ko ay nangyari na. Patawarin mo ako kung sa tingin mo ay pinabayaan kita. Ngunit ito ang kasunduan natin, ang pangakong binitiwan mo sa iyong mga magulang. Sinubukan mong hanapin ang pag-ibig sa pinakapayak na paraan at nasasaktan akong malaman na sa huli, nasaktan ka lang. Pero tapos na ang panahon ng pagtatago. Ang lakas na minana mo sa iyong mga magulang ay kailangan ng lumabas. Ang penthouse na to, ang sasakyan, lahat ng ito ay sayo. Matagal na, ikaw, Amihan Reyes, ang nag-iisang tagapagmana at may-ari ng Ugat Holdings, ang korporasyon na binuo ng dugo at pawis ng iyong mga magulang, ang pundasyon na sa loob ng maraming taon ay tahimik na sumasalo sa lahat ng pagkakautang ng Corona Lands Inc. ng mga De Villa. Natigilan si Amihan. Ang huling pangungusap ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Sila, ang Ugat Holdings, ang sumasalo sa mga De Villa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa malaking salamin sa dingding. Ang kanyang refleksyon ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng basang-basa na may magulong buhok, maputlang labi, at mga matang namumugto sa kaiiyak. Isang biktima, isang talunan, ang babaeng itinapon na parang basura. Galit. Isang damdamin na ngayon lang niya naramdaman ng ganito katindi. Hindi galit dahil sa pag-ibig na nawala, kundi galit dahil sa pagpapakatangang ginawa niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang pagpunas na yon
ay hindi na malamyos, mariin, puno ng desisyon. Tinitigan niya ang babae sa salamin at dahan-dahan, ang lungkot sa mga mata nito ay napalitan ng apoy. Ang dating maamong hangin ay nagsisimula ng maging isang bagyo. Kinuha niya ang bagong telepono mula sa kahon. Gamit ang matatag na kamay, pinindot niya ang nag-iisang numero sa contacts. Attorney Salcedo. Amihan, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa kabilang linya. Hindi niya sinagot ang tanong. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay malamig at matatag. Isang boses na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Tito, sabi niya, gusto kong malaman ang lahat. Ibigay mo sa akin ang lahat ng report tungkol sa pagkakautang ng Corona Lands Incorporated. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang pagtango ang narinig niya sa kabilang linya. Masusunod, ma'am. Pagkatapos ng tawag, lumapit si Amihan sa bintana. Ang ulan ay tumila na at ang mga ilaw ng syudad ay parang isang karagatan ng mga bituin sa kanyang paanan. Itinaas niya ang kanyang baba, nakatingin sa imperyong hindi niya alam na kanya pala. Ang imperyong gagamitin niya para bawiin ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagsisimula pa lang ang laro, lakan. Bulong niya sa hangin. Kinaumagahan, sumikat ang araw na tila ba walang bagyong naganap. Ngunit sa loob ng Hacienda del Cielo, ang bigat ng hangin ay mas matindi pa kaysa sa unos kagabi. Si Lakan ay nakatayo sa tabi ng bintana. Hawak ang isang baso ng kape pero hindi niya ito iniinom. Ang kanyang isip ay abala sa mga numero, sa mga utang na nagpapatong-patong, at sa mukha ni Amihan bago niya ito itinaboy. Isang saglit na pagkirot ng konsensya na mabilis niyang iwinaksi. Kailangan kong gawin yon, sabi niya sa sarili. Para sa pamilya, para sa Corona Lands. Lakan anak, ano't nakasimangot ka pa riyan? Ngayon ang unang araw ng ating bagong buhay. Ang masiglang boses ni Doña Esmeralda ay pumunit sa katahimikan. Nakabihis ito ng eleganteng bestida na para bang may parating na napakahalagang bisita. At mayroon nga, ngayong araw darating si Silao Cruz, ang kanilang tanging pag-asa. Ma, huwag muna tayong masyadong umasa, sabi ni Lakan. Ang boses ay pagod. Hindi pa natin nakukuha ang pera. Hay nako, napaka-negatibo mo. Sagot ng ina, iwinawas-iwas ang kamay. Nakausap ko na si Silao. Papunta na siya. Maghanda ka at ayusin mo ang itsura mo. Kailangan nating magmukhang kagalang-galang. Bago pa man makasagot si Lakan, isang ugong ng malakas na makina ang kanilang narinig mula sa labas. Sabay silang dumungaw sa bintana. Isang kulay pulang sports car na kumikinang sa ilalim ng araw ang mabilis na pumasok sa kanilang driveway. Huminto ito sa mismong tapat ng pinto ng mansyon. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang pares ng stiletto heels ang unang lumabas. Sinundan ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling puting bestida at malaking designer sunglasses. Siya si Silao Cruz. Ang bawat kilos niya ay may halong kumpiyansa at karangyaan. Oh my goodness, she's here! Kinikilig na bulalas ni Doña Esmeralda at nagmamadaling lumabas para salubungin ito. Sumunod si Lakan, pilit nang ngumingiti. Kailangan niyang aminin, kahanga-hanga ang dating ni Silao. Mukha talaga siyang anak ng bilyonaryo. Ito na ang sagot sa kanilang mga problema. Hija, welcome to Hacienda del Cielo. Masayang bati ni Doña Esmeralda na akmang yayakapin si Silao. Thank you, Doña Esmeralda, but you can call me Tita. Nakangiting sabi ni Silao, tinatanggal ang kanyang salamin. And please, be careful with the dress. This is a Chanel original. Bahagyang natigilan si Doña Esmeralda pero mabilis ding nakabawi. Of course, Hija. Halika, pumasok ka. Lakan, ipasok mo ang mga gamit niya. Habang abala ang mag-ina sa pag-uusap, nilibot ni Doña Esmeralda ang tingin sa paligid.
Ang mga mata niya ay dumapo sa mga paso ng mga simpleng bulaklak ng gumamela at sampagwita sa may beranda. Ang mga paboritong alagaan ni Amihan. Kumunot ang noo nito. Isabel, sigaw niya sa isang kasambahay. Itapon ninyo ang lahat ng mga mumurahing bulaklak na yan. Palitan ninyo ng mga imported orchids. Ayokong may makitang bakas ng pagiging probinsyana sa pamamahay na ito. Narinig ni Lakan ang utos. Muli, naramdaman niya ang pamilyar na pagkirot. Pero ipinikit na lang niya ang mga mata at binuhat ang mga maleta ni Silaw. Nagawa sa mamahaling leather. Para sa kumpanya, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Nang gabing iyon, naghanda sila ng isang marangyang hapunan. Habang kumakain, walang tigil sa pagkukwento si Silaw tungkol sa kanyang buhay. Last month, Daddy and I were in Paris for Fashion Week. Sabi niya habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. And next month, he's planning to buy a private island in Palawan. He said it would be a perfect wedding gift for us, Lakan. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Lakan, pero sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang makaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Ang lahat ay tila napaka-perpekto. Masyadong perpekto. Speaking of your dad, simula ni Lakan, sinusubukang gawing kaswal ang kanyang tono. Ano nga ulit ang pangalan ng kanyang primary investment firm? Gusto ko lang sanang i-research para maging mas handa ako sa meeting namin. Biglang natigilan si Silaw. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi nagbago, pero may kung anong nag-iba sa kanyang mga mata. Oh, it's a very private firm, darling. We don't even have a website. Daddy values discretion above all. You know, tax purposes and all that. Tumango-tango si Lakan, pero hindi siya kumbinsido. Bilang isang negosyante, alam niyang kahit ang pinakapribadong kumpanya ay may legal na pangalan. Of course, I understand. Hayaan mo na yan, anak. Sabat ni Doña Esmeralda na halatang nabighani sa mga kwento ni Silaw. Ang importante ay narito na si Silaw para tulungan tayo. Di ba, Hija? Exactly, tita. Mabilis na sagot ni Silaw at uminom ng wine. Daddy will wire the initial funds as soon as our engagement is formally announced. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Silaw na may tatawagan lang sa labas ng beranda. Si Lakan naman, na hindi mapakali, ay nagpa siyang kumuha ng hangin. Habang papalapit siya sa beranda, narinig niya ang boses ni Silaw, pero hindi na ito ang malambing at sosyal na boses na ginagamit nito kanina. Ngayon, ang boses nito ay pabulong, apurado, at puno ng tensyon. Oo na, sinabi ko nang malapit na. Just give me more time. Narinig niyang sabi ni Silaw sa kausap nito sa telepono. Hindi sila naghihinala. Oo, mukha silang desperado. Konting panahon na lang. Ibagsak mo muna ang tawag. Baka may makarinig. Biglang huminto si Lakan sa likod ng isang haligi. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sino ang kausap nito? Anong konting panahon ang sinasabi niya? Ang babaeng ipinalit niya kay Amihan, ang babaeng isusugal niya sa kinabukasan ng kanilang pamilya, ay may tinatagong sekreto. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lakan na ang desisyong ginawa niya kagabi ay maaaring hindi ang solusyon sa kanilang problema, kundi ang simula ng isang mas malaking bangungot. Ang mga sumunod na linggo ay isang malabo, ngunit mabilis na pagbabago para kay Amihan. Ang unang ginawa niya kinabukasan, matapos ang gabing iyon, ay humarap sa salamin. Ang mahaba niyang buhok, na dating paboritong hinahaplos ni Lakan, ay tila isang tanikala na nag-uugnay sa kanya sa kahapon. Kumuha siya ng isang gunting mula sa isang drawer, walang pag-aalinlangan. Sa bawat lagaslas ng talim, sa bawat hiblang bumabagsak sa sahig na gawa sa marmol, pakiramdam niya ay may isang mabigat na bagay na naaalis sa kanyang balikat. Nang matapos siya, isang bagong babae ang tumingin pabalik sa kanya,
Mula sa salamin, isang babaeng may buhok na hanggang leeg, matapang at hindi pamilyar. Ito ang unang araw ng kanyang pagbabagong anyo. Ang kanyang mga araw ay hindi na nagsisimula sa kusina, kundi sa harap ng isang laptop na nagpapakita ng kumukurap na mga numero ng stock market. Ang mga librong hawak niya ay hindi na tungkol sa pagluluto o paghahalaman, kundi mga makakapal na aklat tungkol sa batas ng korporasyon at pamamahala ng pananalapi. Sa umaga, kasama niya si Attorney Salcedo at ang buong financial team ng Ugat Holdings. Pinag-aaralan ng bawat asset, bawat liability, bawat butas sa imperyo ng Corona Lands. Sa una, ang mga terminong tulad ng leveraged buyout at hostile takeover ay banyaga sa kanya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang dating takot ay napapalitan ng matalas na pangunawa. Ang utak niya, na matagal na niyang ibinaling sa mga gawaing bahay, ay uhaw na uhaw pala sa kaalaman. Sa hapon, ang penthouse ay nagiging isang training ground. Isang personal trainer at self-defense instructor ang nagtuturo sa kanya ng Krav Maga. Ang lakas ay hindi lang nasa kamao, ma'am, sabi ng instructor. Nasa isip, nasa pag-alam kung kailan aatake at kailan didistansya. Ang bawat suntok niya sa punching bag, ang bawat pag-aaral kung paano gamitin ang bigat ng kalaban-laban dito, ay hindi lang pisikal na pagsasanay. Ito ay paghahanda ng kanyang espiritu. Hindi na siya muling magiging babaeng basta na lang itutulak palabas sa ulan. Pati ang kanyang pananamit ay nagbago. Ang mga luma niyang bestidang bulaklakin ay napalitan ng mga matatalim na business suit, mga eleganteng blusa, at mga sapatos na may matutulis na takong na tumutunog ng may awtoridad sa sahig sa tuwing siya'y naglalakad. Ang damit ay naging kanyang baluti. Isang araw, ipinatawag niya ang unang board meeting ng Ugat Holdings kung saan siya mismo ang mamumuno. Pumasok siya sa isang silid na puno ng mga lalaking nasa edad na, mga taong matagal nang nagpapatakbo ng kumpanya para sa kanya. Nakita niya ang pagdududa sa kanilang mga mata. Para sa kanila, siya ay isang batang babaeng bigla na lang lumitaw. "Good morning, gentlemen!" Bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa, ang upuan na para sa CEO. Ang upuan ng kanyang ama. Isang matandang board member ang tumikim. "Mamamihan, we have prepared a simplified summary of the company's performance for you." Pinutol siya ni Amihan sa magayalang ngunit hindi mapasusubali ang paraan. "Hindi ko kailangan ng summary, Mr. Velasco. Nabasa ko na ang buong report kagabi. Ang gusto kong pag-usapan ngayon ay ang Item 73B sa Appendix, ang portfolio ng mga non-performing loans, partikular na ang lahat ng utang ng Corona Lands Incorporated na pag-aari natin." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang pagdududa sa mga mata ng mga miyembro ay napalitan ng pagkamangha. Nagpatuloy si Amihan, isa-isang tinutukoy ang mga detalye, nagtatanong ng mga matatalinong tanong, at nagbibigay ng mga utos na may malinaw na direksyon. Sa pagtatapos ng pulong, walang sino man sa silid ang nag-aalinlangan pa kung sino ang pinuno. Ang respeto ay hindi niya hiningi. Nakuha niya ito. Kinagabihan, nagtungo siyang mag-isa sa sementeryo. Ang katahimikan doon ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Tumayo siya sa harap ng engrandeng mausoleum ng kanyang pamilya, kung saan nakaukit ang mga pangalan ng kanyang mga magulang. "Mama, Papa," bulong niya, habang hinahaplos ang malamig na marmol. "Patawarin niyo po ako. Naging mahina po ako. Nabulag ako sa pag-aakalang ang pag-ibig ay sapat na. Pero ipinapangako ko po sa inyo, hindi na mauulit." Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay nagpapagaan sa kanyang dibdib. "Ang lahat ng itinayo ninyo, ang lahat ng pinaghirapan ninyo, hindi ko hahayaang mawala. At hinding-hindi ko nahahayaan na may kahit sinong yumurak sa pangalan natin at sa pagkatao ko." Panahon na para bumangon. Pagbalik niya sa penthouse,
Ang syudad sa ibaba ay kumikinang na parang mga alitaptap. Dumiretso siya sa kanyang study table at tinawagan si Attorney Salcedo. "Tito, handa na ba ang lahat?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang larawan ng Hacienda del Cielo sa kanyang screen. Handang-handa na, amihan. Lahat ng legal na dokumento ay kumpleto na. Isang pirma mo na lang ang hinihintay. "Hindi na kailangan," sagot niya. "Ibinibigay ko na sa iyo ang aking buong kapahintulutan. Gawin na ang dapat gawin." "Masusunod," sagot ng abogado. "Ipadadala ko na ang Notice of Default and Acquisition." Ibinaba ni amihan ang telepono. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang puso. Ito na ang simula. Ang unang hakbang para bawiin, hindi lang ang pera, kundi ang dignidad na ninakaw sa kanya. Oras na lakan, bulong niya sa kawalan. Oras na para maninggil. Para kay Doña Esmeralda, ang Hacienda del Cielo ay hindi kailanman naging ganito kasigla at karangya. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa tunog ng pagdating ng mga delivery mula sa mga mamahaling butik, hindi sa tunog ng walis ni amihan sa hardin. Ang hangin ay amoy imported na pabango, hindi amoy ng nilulutong sinangag. Sa wakas, ang mansyon ay nagmukha ng tahanan ng isang divila. At ang lahat ng ito ay dahil kay Silaw Cruz, ang brilyanteng ipinalit niya sa isang ordinaryong bato. "Tita, look what I got for you." Masayang sabi ni Silaw isang hapon. Bit-bit ang maraming paper babag na may mga pangalan ng mga sikat na designer. "I saw this Hermes scarf and it just screamed your name." Ang mga mata ni Doña Esmeralda ay nagningning na parang isang bata sa loob ng tindahan ng laruan. "Hija, you shouldn't have. Pero maraming salamat." Kinuha niya ang scarf at agad na isinukbit sa kanyang leeg. "Bagay ba?" "Perfect, tita. You look like a true queen," sagot ni Silaw, bago iabot ang isang credit card sa kasambahay. "Pakisabi sa driver, iswipe na lang yan para sa lahat." Nakita ni Doña Esmeralda ang card. Pangalan ni Lakan ang nakasulat doon. Alam niyang halos wala ng laman ng account na yon. Ngunit ang kaba ay mabilis na napalitan ng pag-asa. Barya lang yan sa pamilya ni Silaw, sabi niya sa kanyang sarili. Isang investment para sa mas malaking yaman. Ang mga sumunod na araw ay isang panaginip. Dinala siya ni Silaw sa mga high-end spa, mga eksklusibong beauty salon, at mga party kung saan ang mga bisita ay pawang mga mayayaman at makapangyarihan. Ipinagmamalaki niya si Silaw sa kanyang mga amiga, na inggit sa kanyang billionaire daughter-in-law. "Esmeralda, saan mo naman napulot ang swerteng yan?" tanong ng isang amiga niya, si Doña Cielo, sa isang charity ball. "Hindi ito swerte, Cielo. Ito ay tamang desisyon," mayabang na sagot ni Doña Esmeralda. "Alam ko kung sino ang karapat-dapat para sa aking nag-iisang anak." Ngumiti si Doña Cielo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Cruz ka mo? Taga Forbes Park ba sila?" "Saang Cruz? Ang mga may-ari ng shipping lines o yung mga nasa real estate?" Biglang natigilan si Doña Esmeralda. Sa lahat ng kwento ni Silaw, hindi nito nabanggit ang eksaktong negosyo ng ama. Napalunok siya. Napakapribadong pamilya nila. You know, old money, hindi mahilig magpakita. Ganoon ba?" sabi ni Doña Cielo na halatang hindi kumbinsido. "Sige, Esmeralda, ingat ka." Ang maikling pag-uusap na yon ay nag-iwan ng butil ng pagdududa sa isip ni Doña Esmeralda. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi nang makita niya si Silaw na kausap ang isang sikat na senador. Inggit lang sila, sabi niya sa sarili, at itinuon ng pansin sa pag-inom ng kanyang champagne. Kinagabihan, sinubukan siyang kausapin ni Lakan. Ang mukha ng kanyang anak ay puno ng pag-aalala, at ang mga pangingitim sa ilalim ng mga mata nito ay mas lalong lumalim. "Ma, kailangan nating mag-usap," seryosong sabi ni Lakan. "Tungkol kay Silaw."
Ano na naman ito, Lakan? Nakikita mo na, 'di ba? Lahat ng pinto ay nagbubukas para sa atin dahil sa kanya. Pero ma, may mga bagay na hindi tugma sa mga sinasabi niya. Giit ni Lakan. Sinubukan kong hanapin ang pangalan ng ama niya, ang kumpanya niya. Walang lumalabas. Ma, delikado to. Isang tawang mapanuya ang kumawala kay Doña Esmeralda. Delikado? O baka naman gato ka lang, anak? Ganda, angat, talino o. Baka naiinggit ka lang dahil si Silao ang gumagawa ng paraan at hindi ikaw. Natigilan si Lakan sa sinabi ng ina. Ang sakit ng mga salita ay bakas sa kanyang mukha. Hindi yan totoo, ma. Nag-aalala lang ako para sa atin. Tumigil ka na, Lakan. Huwag mong sirain ang magandang nangyayari ngayon. Matigas na sabi ni Doña Esmeralda at tinalikuran na ito. Mas pinili niyang pakinggan ang matatamis na kasinungalingan kaysa sa mapait na katotohanan. Kinabukasan, habang nagpapahinga siya sa kanyang silid, matapos ang isang nakakapagod na araw ng pamimili, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Doña Esmeralda de Villa speaking. Sagot niya ng may autoridad. Good afternoon, ma'am. This is from the Credit Card Division of BDO. Sabi ng isang malamig na boses sa kabilang linya. We are calling to inform you that the credit card under the name of Mr. Lacan de Villa has exceeded its limit by a substantial amount. We need to confirm if you are aware of the outstanding balance of 950,000 pesos. Nabitawan ni Doña Esmeralda ang hawak niyang tasa ng tsa. Nabasag ito sa sahig, kasabay ng pagbasag ng kanyang pekeng kapanatagan. Halos 1,000,000? Paano? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Oh, hindi. Baka nagkakamali kayo. Sakto namang pumasok si Silaw sa silid na may dalang isang baso ng fruit shake. Tita, I made you a... Oh, what happened? Are you okay? Ibinaba ni Doña Esmeralda ang telepono. Ang mukha niya ay putlang-putla. Ang bangko, ang credit card ni Lacan. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Silaw. Kinuha nito ang telepono mula sa kamay niya. Oh, that. Don't worry about it, tita. Malamig na sabi nito habang pinupunasan ang natapong tsaa sa sahig. Huwag mag-alala. Halos 1,000,000 yon, Silaw. Tumingin sa kanya si Silaw. Ang mga mata ay puno ng kaswal na kumpiyansa. Tita, that's just loose change for my daddy. I'll call him later. He'll take care of it. Ang kasiguraduhan sa boses ni Silaw ay parang isang gamot na nagpakalma sa nagwawalang kaba ni Doña Esmeralda. Huminga siya ng maluwag. Oo nga naman. Ano ba naman ang 1,000,000 sa isang bilyonaryo? Muli, pinili niyang maniwala. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang mabagal na paghigpit ng lubid sa leeg ni Lacan. Ang mga tawag sa telepono ay hindi na tumitigil. Ang mga boses sa kabilang linya ay hindi na nagtatanong. Nagbabanta na sila. Mga supplier na hindi nababayaran. Mga bangkong naniningil ng interes. Mga empleyadong nagtatanong kung kailan darating ang kanilang sahod. At sa bawat tawag, ang nag-iisang sagot niya ay isang kasinungalingan. Huwag kayong mag-alala. May darating na malaking investment. Kaunting panahon pa. Ngunit ang panahong yon ay hindi dumarating. Ang pondo mula sa ama ni Silaw ay nananatiling isang pangako, isang multo na laging nababanggit ngunit hindi kailanman nagpapakita. Ang pagdududa ni Lacan na dati isang maliit na butil lamang ay lumaki na ngayon at naging isang halimaw na bumabagabag sa kanya gabit araw. Isang umaga, habang nagkakape sila sa beranda, isang tawag ang muling dumating, si Mr. Tan, ang pinakamatagal na nilang supplier ng semento, ang nasa kabilang linya. Lacan, pasensya na pero hindi na namin kayo mapagbibigyan. Sabi ni Mr. Ren na Mr. Tan, ang boses ay mabigat. 6 na buwan na kayong atrasado. Kung hindi ninyo mababayaran kahit kalahati man lang bago matapos ang linggo, mapipilitan na akong magsampa ng kaso.
Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa noo ni Lakan. Mr. Tan, naiintindihan ko. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. 1 linggo na lang. Ibinaba niya ang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa tapat niya, si Silaw ay abala sa pag-scroll sa kanyang telepono, tumatawa sa isang nakakatawang video, walang kamalay-malay sa mundong bumabagsak sa paligid nila. May problema ba, darling? Tanong ni Silaw, hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Ang mga suppliers, Silaw, malapit na silang magsampa ng kaso. Nasaan na ang pangako ng daddy mo? Tanong ni Lakan, hindi na maitago ang pagkainis sa kanyang boses. Relax, sabi ni Silaw. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Nag-uusap pa ang mga abogado namin. Alam mo na, due diligence. Malaking pera yon, hindi yon basta-basta. Ang sagot na yon, na dating nagpapakalma sa kanya, ay ngayon parang isang insulto. Nagpa siyang kailangan na niyang kumilos. Hindi na siya maaaring maging isang pasibong manonood sa sarili niyang pagkawasak. Kinabukasan, sinabi ni Silaw na pupunta siya sa mall para makipagkita sa interior designer para sa kanilang magiging engagement party. Pero hindi naniwala si Lakan. Pagkaalis ng pulang sports car, mabilis siyang sumakay sa sarili niyang sasakyan at maingat na sumunod. Hindi sa isang magarang mall sa Makati, nagpunta si Silaw. Sa halip, lumiko ito papunta sa isang makipot at magulong kalye sa Quiapo. Isang lugar na malayo sa mundo ng mga Chanel at Hermes. Huminto si Silaw sa tapat ng isang lumang pawn shop. Nagtago si Lakan sa di kalayuan. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ano ang ginagawa ni Silaw sa lugar na ito? Nakita niyang pumasok si Silaw sa loob. Pagkalipas ng halos kalahating oras, lumabas ito. Ngunit may kasama ng isang lalaking magaspang ang itsura. Puno ng tattoo ang braso at naniningkit ang mga mata habang nakikipag-usap kay Silaw. Ang usapan nila ay tila mainit. Nakita ni Lakan ang takot sa mukha ni Silaw habang inaabutan nito ng isang makapal na sobre ang lalaki. Pagkatapos, mabilis na sumakay si Silaw sa kanyang kotse at humarurot paalis. Ang tanawing iyon ay sapat na. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Lakan. Ang mga umiiwas na sagot, ang mga kwentong hindi tugma, ang tensyonadong tawag sa telepono. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa kanyang opisina. May isa pa siyang hinala na kailangan niyang kumpirmahin. Kinuha niya ang isang Louis Vuitton bag na ibinigay sa kanya ni Silaw bilang advance birthday gift. Tinitigan niya ito ng mabuti. Ang tahi ay hindi pantay. Ang logo ay bahagyang tabingi. Ang leather ay hindi kasing lambot ng inaasahan. Isang pekeng-pekeng bag, isang tawang walang saya ang kumawala sa kanya. Pinaniwalaan niya ang lahat. Tinanggap niya ang mga kasinungalingan dahil iyon ang gusto niyang marinig. Itinapon niya ang isang tunay na bagay para sa isang magandang peke. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang dati niyang kaklase na ngayon ay isang private investigator. Marco? Lakan to. Kailangan ko ng tulong mo. Sabi niya. Ang boses ay seryoso at malamig. May ipapaimbestiga ako sa'yo. Isang babae. Ang pangalan niya ay Silaw Cruz. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Lahat. Habang nakatingin siya sa mga bill na nakakalat sa kanyang mesa, mga paalala ng kanyang mga maling desisyon, alam ni Lakan na malapit na ang katapusan. Kailangan lang niyang malaman kung ito ba ay katapusan ng kanyang mga problema o katapusan ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Kinagabihan, habang nasa hapagkainan, tumunog ang telepono ni Lakan. Isang hindi pamilyar na numero. Nang sagutin niya ito, boses ni Marco ang kanyang narinig. Lakan, nakuha ko na ang initial report tungkol kay Silaw Cruz. Sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso.
Sigurado ka bang gusto mong marinig to sa telepono? Baka mas mabuting umupo ka muna. Anong ibig mong sabihin, Marco? Tanong ni Lakan habang tumatayo at lumalayo mula sa hapagkainan kung saan si Silaw at ang kanyang ina ay masayang nag-uusap tungkol sa mga bulaklak na gagamitin sa party. Sabihin mo na. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ni Lakan mula sa kabilang linya. Pare, walang Silaw Cruz na anak ng bilyonaryo. Diretsong sabi ni Marco. Ang totoong pangalan niya ay Nena Reyes, Tubong Tondo. At mayroon siyang mahabang listahan ng mga kaso ng estafa at fraud. Huling biktima niya, isang negosyanteng Hapon. Tinakbuhan niya matapos makuha ang 5 milyong piso. Bawat salita ni Marco ay parang isang suntok sa sikmura ni Lakan. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Nena Reyes, hindi Silaw Cruz, isang propesyonal na manloloko. Ang babaeng nasa loob ng kanyang pamamahay, ang babaeng ipinagmalaki ng kanyang ina, ang babaeng ipinalit niya kay amihan, ay isang kriminal. Mayroon pa, dagdag ni Marco, hindi lang siya manloloko, Lakan, lubog din siya sa utang. Yung lalaking nakita mong kausap niya sa Quiapo, isa siyang loan shark. Si Nena o Silaw. Ang desperado, hindi kayo. Ginagamit niya lang kayo para makatakas sa sarili niyang mga problema. Hindi na niya kailangang marinig ang iba pa. Salamat, Marco. I-text mo sa akin ang buong detalye. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nagiging mga kamao sa kanyang tagiliran. Isang nakakabinging ugong ang pumuno sa kanyang tainga. Ang galit, isang purong, nagniningas na galit, ay umakyat mula sa kanyang dibdib. Galit sa babaeng iyon, ngunit higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Nagpauto siya, nagpabulag siya sa kislap ng pekeng ginto. Dahan-dahan siyang lumingon, pabalik sa hapagkainan. Nakita niya si Silaw na tumatawa. Ipinapakita kay Doña Esmeralda ang isang sing-sing sa kanyang daliri. Look, tita, isn't this gorgeous? Daddy sent it over. Pre-engagement gift daw. Iyon na ang huling patak. Tapos na ang palabas. Ang sigaw ni Lakan ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nagpatigil sa lahat, pati na sa mga kasambahay sa kusina. Ang tawa ni Silaw ay biglang naputol. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nagpakita ng pagkalito. Naglakad si Lakan papunta sa mesa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kinuha niya ang isang folder na ipinadala ni Marco sa kanyang email kanina lang at inihagis ito sa gitna ng hapag. Ang mga litrato at dokumento ay kumalat. Mga mugshot ni Silaw sa iba't ibang anggulo. Mga kopya ng mga reklamo laban sa kanya, mga larawan niya kasama ang loan shark sa Quiapo. Ano to, Lakan? Nababaliw ka na ba? Gulat na tanong ni Doña Esmeralda. Ngunit ang mga mata ni Lakan ay nakatutok lamang kay Silaw, na ngayon ay kasing putla ng mantel sa mesa. Basahin mo, ma, malamig na sabi ni Lakan. Kilalanin mo ang totoong pagkatao ng magaling mong hija. Dinampot ni Doña Esmeralda ang isang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla habang binabasa ang pangalang Nena Reyes at ang salitang wanted sa ilalim nito. Hindi totoo yan. Nauutal na sabi ng matanda. Napatingin kay Silaw na parang humihingi ng paliwanag. Pero ang pagkukunwari sa mukha ni Silaw ay nawala na. Napalitan ito ng isang mapait at mapanuyang ngiti. Itinapon niya ang hawak na kubyerto sa pinggan. So, nalaman niyo na pala. Sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na malambing. Ito ay magaspang at puno ng pangungutya. Ang galing, no? Ganoon talaga kapag desperado. Kahit ano, kakagat. Walang hiya ka. Sigaw ni Lakan, dinuduro siya. Niloko mo kami. Niloko? Tumawa si Silaw. Isang tawang nakakainsulto. Lakan, aminin natin. Niloko niyo rin ang mga sarili niyo.
Ibinigay ko lang kung ano ang gusto ninyong makita. Isang mayamang tagapagligtas. Napakadali niyong basahin. Ang isang matandang desperada sa yaman at ang isang lalaking takot na takot maging mahirap. Hayop ka. Susuguri na sana siya ni Lacan nang biglang mapahawak si Doña Esmeralda sa kanyang dibdib. Ang puso ko. Nahihirapang sabi ng matanda, bago ito nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Ma! Sigaw ni Lacan at dinaluhan ng ina. Ang komosyon na yon ang ginamit na pagkakataon ni Silao. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang kanyang mamahaling at pekeng bag at tumakbo papunta sa pinto. Saan ka pupunta? Sigaw ni Lacan habang tinatapik ang pisngi ng kanyang ina. Tatawag ako ng pulis. Huminto si Silao sa may pinto at lumingon. Isang huling nakongisi ang nasa kanyang labi. Go ahead. Pero habang abala kayo sa mga pulis, ako malayo na. Good luck sa mga utang ninyo. You deserve each other. At tuluyan na siyang naglaho sa dilim ng gabi. Nang masigurong humihinga pa ang kanyang ina, nanginginig na kinuha ni Lacan ang kanyang telepono para tumawag ng ambulansya. Ngunit bago pa niya magawa iyon, isang katok ang narinig niya sa pinto. Hindi ito katok ng isang bisita. Ito ay isang opisyal at mariing katok. Nag-aalangang binuksan ni Lacan ang pinto. Isang lalaking nakauniforme ng courier ang nasa labas. Para po kay Mr. Lacan de Villa, sabi nito, at iniabot ang isang malaki at makapal na sobre na may selyo ng isang law firm. Isinara niya ang pinto. Ang sobre ay tila may sariling bigat sa kanyang kamay. Dahan-dahan niya itong pinunit. Sa loob, naroon ang mga legal na dokumento. Puno ng mga salitang hindi niya lubos maintindihan. Ngunit iisa lang ang mensahe. Notice of acquisition. Final and irrevocable. Ang lahat ng pag-aari ng Corona Lands Inc., lahat ng assets, pati na ang lupang kinatitirikan ng Hacienda del Cielo ay pagmamay-ari na ngayon ng kanilang pinakamalaking nagpautang, Ugat Holdings. Nanlamig ang buong katawan ni Lacan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Napasandal siya sa pinto at ang papel ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Sa isang gabi, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang pekeng pag-asa, ang kanyang ina na walang malay. At ngayon, ang kanyang buong mundo. Ang mga sumunod na oras ay isang bangungot na ayaw matapos. Matapos isugod sa ospital si Doña Esmeralda, sinabi ng mga doktor na mild stroke lang ang nangyari, dala ng matinding stress. Ngunit para kay Lacan, ang salitang mild ay walang kahulugan. Habang nakaupo siya sa malamig at tahimik na pasilyo ng ospital, ang bawat segundo ay parang isang paghatol. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagtulak kay amihan palabas, ang mga kamay na pumirma sa mga kasunduan sa utang, ang mga kamay na ngayon ay walang-wala ng hawak. Kinaumagahan, iniuwi niya ang kanyang ina. Si Doña Esmeralda ay nakaupo sa wheelchair. Ang kalahati ng kanyang mukha ay bahagyang paralisado. At ang dating apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong takot. Hindi na siya nagsasalita. Tanging mga ungol at nanginginig na mga kamay ang kanyang paraan ng komunikasyon. Ang reyna ng Hacienda del Cielo ay isa na ngayong bilanggo sa sarili niyang katawan. Ang buong araw ay ginugol ni Lacan sa telepono. Sinusubukang tawagan ng kanyang mga abogado ang kanyang mga koneksyon sa bangko. Kahit sino na maaaring makatulong. Ngunit ang bawat tawag ay nagtatapos sa parehong paraan. I'm sorry, Lacan, but this is airtight, sabi ng kanyang abogado, si Attorney Diaz, sa kabilang linya. Ugat Holdings owns everything. They played it perfectly. Binili nila ang lahat ng utang ninyo mula sa iba't ibang bangko nang hindi ninyo namamalayan. They consolidated it. Wala na tayong magagawa. Legal ang lahat. Sino sila? Sino ang may-ari ng Ugat Holdings? Desperadong tanong ni Lacan. Kailangan kong makausap ang may-ari. Makikiusap ako. Wala kaming impormasyon.
Napaka-pribado ng kumpanyang yan. Ang tanging sinabi nila ay darating ang bagong may-ari bukas ng umaga para sa inventory ng lahat ng assets. Kasama na ang mansyon. Sagot ng abogado, ang boses ay puno ng pakikiramay na walang silbi. Pagkatapos ng tawag, ibinato ni Lacan ang kanyang telepono sa pader. Sumabog ito sa maraming piraso, katulad ng kanyang buhay. Napasabunot siya sa kanyang buhok, isang sigaw ng pagkabigo, at galit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Bigla, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Amihan. Sa gitna ng kaguluhang ito, bigla niyang naisip ang babaeng sinaktan niya. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa huling piraso ng kanyang pagkatao, umaasa siyang may isang taong nakakakilala sa kanya bago siya naging isang halimaw na sakim sa pera. Nanginginig, kinuha niya ang telepono ng kanilang landline at sinubukang i-dial ang lumang numero ni Amihan. The number you have dialed is no longer in service. Please check the number and dial again. Ang boses mula sa telepono ay malamig at walang pakialam. Isa na namang pinto ang nagsara sa kanyang muka. Siyempre, bakit naman mananatili ang numerong yon? Itinapon na niya ang babae. Ano ang aasahan niya? Gabi na. Ang buong mansyon ay nababalot sa isang nakabibinging katahimikan. Ang mga ilaw ay nakabukas, ngunit ang pakiramdam ay tila nasa loob sila ng isang malaking puntod. Umupo si Lacan sa mamahaling sofa sa sala, katabi ang kanyang ina na nasa wheelchair. Si Doña Esmeralda ay nakatingin lang sa malaking bintana, sa madilim na hardin sa labas. Isang luha ang tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Marahil, sa wakas, naiintindihan na niya ang lahat ng kanilang nawala. Patawarin mo ko, bulong ni Lacan. Hindi niya alam kung para saan siya humihingi ng tawad. Sa pagbagsak ng kumpanya, sa pagdating ni Silaw, o sa pagtataboy niya kay Amihan. Marahil sa lahat ng yon. Hindi lumingon si Doña Esmeralda. Magdamag silang nanatiling ganoon, dalawang anino sa loob ng isang palasyong hindi na kanila. Naghihintay sa kanilang paghuhukom. Walang nagsasalita. Walang kumikilos. Tanging ang malakas na pagtibok ng kanilang mga puso na puno ng takot. Nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa bintana, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang tunog na dati musika sa kanilang pandinig. Ngunit ngayon ay tunog ng katapusan. Ang ugong ng isang convoy ng mga mamahaling sasakyan na papalapit sa kanilang tarangkahan. Nagkatinginan sila ni Doña Esmeralda. Ito na. Tumayo si Lacan. Pinilit na maging matatag. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang kanyang mga binti ay parang may nakakabit na mga kadena. Huminga siya ng malalim. Naghahanda sa kung sino man ang kanyang haharapin. Isang matandang negosyanteng intsik. Isang aroganteng banyaga. Kahit sino pa yan, lalaban siya. Makikiusap siya. Luluhod kung kinakailangan. Habang papalapit ang mga yabag mula sa labas, ang bawat tunog ay tila pinatatalas. Ang pagbukas ng pinto ng sasakyan, ang mga boses ng mga security guard, at pagkatapos, ang tunog ng isang pares ng sapatos na may matulis na takong, dahan-dahan, ngunit may determinasyong lumalakad sa kanilang pasilyo na gawa sa bato. Huminto ang mga yabag sa mismong tapat ng pinto. Bumukas ang malaking pinto na gawa sa nararano. Ang liwanag ng umaga ay bumuhos sa loob na lumikha ng isang anino ng isang tao, isang matangkad at eleganteng anino. Ang unang pumasok sa paningin ni Lacan ay isang pares ng itim na stiletto heels na kumikinang at mukhang napakamahal. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Isang itim na power suit na perpekto ang pagkakatahi sa isang katawang pamilyar, ngunit iba na ngayon. Isang maikling buhok na nagpapatingkad sa matalim na panga. At mga matang kilalang-kilala niya. Ngunit ang dating lambing ay napalitan na ng isang malamig at matalim na apoy. Nabitawan ni Lacan ang hiningang hindi niya namalayang pinipigil niya.
Sa likod ng babae ay isang hukbo ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit, mga abogado, na may dalang mga briefcase. Ngunit hindi sila ang tinitingnan ni Lacan. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ang babaeng may-ari ng mga sapatos, ng suit, at ng mga matang yon. Ang babaeng itinapon niya sa ulan. Ang babaeng bagong may-ari ng lahat. Aamihan? Ang pangalang Amihan ay lumabas sa mga labi ni Lacan na parang isang bulong, isang salitang hindi kapani-paniwala. Ang utak niya ay tumatangging iproseso ang nakikita ng kanyang mga mata. Ang Amihan na kilala niya ay mahina, laging nakayuko, laging umiiyak. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay tila gawa sa bakal at yelo. Ngumiti si Amihan, ngunit hindi ito ang matamis na ngiti na dati niyang ibinibigay kay Lacan. Ito ay isang nangiting malamig, matalim, at puno ng kapangyarihan. Isang nangiti na nagsasabing, tapos na ang laro. Nagulat ka ba, Lacan? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat. Dahan-dahan. Siyang naglakad papasok sa sala. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bawat yabag ay isang pag-angkin sa teritoryong matagal ng kanya. Ang mga abogado sa likod niya ay nagsimulang kumilos. Sinusuri ang bawat sulok ng mansyon na para bang mga siyentipiko sa isang laboratorio. Hindi makapagsalita si Lacan. Ang dila niya ay tila na paralisa. Ang isip niya ay nagliliyab sa 1,000 tanong. Paano? Bakit? Hindi maaari. Sa wakas ay nasabi niya, umiiling-iling. Ito ay isang masamang panaginip. Hindi ito panaginip, sagot ni Amihan. Huminto siya sa gitna ng sala at nilibot ang kanyang tingin. Ito ang katotohanan. Ang katotohanang matagal kong itinago sa inyo. Ang katotohanang pinili ninyong huwag makita. Sa isang sulok, si Doña Esmeralda, na nasa kanyang wheelchair, ay nagsimulang umungol. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Ang babaeng minsang tinawag niyang basura ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan bilang hukom nito. Siya ba? Nauutal na sabi ni Doña Esmeralda. Itinuturo ang nanginginig niyang daliri kay Amihan. Opo, Doña Esmeralda. Lumingon sa kanya si Amihan. Ang tingin ay walang bahid ng awa. Ang babaeng pinalayas ninyo, ang babaeng hinusgahan ninyo base sa kanyang simpleng pananamit. Ang babaeng akala ninyo ay isang pabigat. Siya pala ang may-ari ng Ugat Holdings. Ang kumpanyang sa loob ng maraming taon ay tahimik na nagbabayad para sa bawat luho ninyo, bawat biyahe, bawat mamahaling damit, habang ako ay pinakakain ninyo ng tirang pagkain. Ang bawat salita ay isang dagok na mas masakit pa sa sampal. Si Lacan ay napaurong na parang nasusukang nasasaktan. Ang lahat ng alaala ng pagmamaltrato nila kay Amihan ay bumalik sa kanya. Ang mga masasakit na salita, ang panlalait, ang pagwawalang bahala. At sa lahat ng panahong yon, pera ni Amihan ang bumubuhay sa kanila. Ang kabalintunaan ay napakasakit, napapakapait. Amihan, patawarin mo ko. Nagsusumamong sabi ni Lacan, ang kanyang pagkalalaki ay biglang gumuho. Hindi ko alam. Kung alam ko lang. Kung alam mo lang ano, Lacan. Putol ni Amihan. Ang boses ay tumaas ng bahagya sa unang pagkakataon. Mamahalin mo ako? Igagalang mo ako? Hindi ba dapat minahal mo ako dahil sa kung sino ako? Hindi dahil sa kung anong mayroon ako? Hindi ba't yun ang tunay na pag-ibig? Lumapit si Attorney Salcedo at iniabot kay Amihan ang isang folder. Attorney, pakibigay sa kanila ang mga dokumento, utos ni Amihan. Iniabot ng abogado ang mga papel kay Lacan. Ang mga ito ay hindi na mapasusubaliang katibayan. Ang deed of sale ng lupa, ang transfer of ownership ng Corona Lands,
Ang lahat ay legal na nakapangalan na sa Ugat Holdings na ang nag-iisang may-ari ay si Amihan Reyes. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Lakan. Ang boses ay basag na. Dahil ito ang nararapat. Sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay muling naging malamig. Kinuha ninyo ang aking puso at dinurog ito. Kinuha ninyo ang aking dignidad at niyurakan ito. Ngayon, binabawi ko lang ang lahat ng sa akin. Lumapit si Doña Esmeralda, itinutulak ang kanyang wheelchair gamit ang kanyang isang malakas na kamay. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Amihan. Hija, maawa ka. Saan kami pupunta? Pagmamakaawan ng matanda, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang paralisadong mukha. Tumingin si Amihan sa kamay na nakahawak sa kanya. Dahan-dahan, inalis niya ito. Kung saan kayo pupunta? Iyan ang tanong na hindi ninyo inisip nung itinapon ninyo ako sa labas sa gitna ng bagyo. Sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay walang emosyon. Sa loob ng 3 taon, namuhay ako sa impyerno sa loob ng tinatawag ninyong paraiso. Ngayon, oras na para umalis kayo sa paraiso ko. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Binibigyan ko kayo ng 24 na oras para kunin ang mga personal ninyong gamit at umalis. Pagkatapos noon, ipag-uutos ko sa security na itapon ang lahat ng matitira. Huminto siya sa may pintuan at lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya si Lakan, ang lalaking minahal niya ng buong buo, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay, na dahan-dahang lumuluhod sa sahig. Amihan, pakiusap, mahal pa rin kita. Humahagulgol na, sabi ni Lakan. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa sahig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang totoong emosyon ang dumaan sa mga mata ni Amihan. Hindi galit, hindi tagumpay, kundi isang malalim na lungkot. Lungkot para sa pag-ibig na nasayang, lungkot para sa lalaking nawala sa kasakiman. Ngunit hindi na siya lumingon pa. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas, iniwan ang nagkapira-pirasong buhay ng mga taong sumira sa kanya. Ang hari ay yumuko, at ang reyna ay nagbalik na sa kanyang trono. Lumipas ang ilang araw. Ang Hacienda del Cielo ay tila humihinga na muli. Ang mabigat at nakakasakal na atmosfera na iniwan ng mga Devilla ay dahan-dahang napapalitan ng liwanag at sariwang hangin. Ipinag-utos ni Amihan na buksang lahat ang mga bintana, na hayaang pumasok ang sikat ng araw at ang amoy ng damo pagkatapos ng ulan. Ang unang ginawa niya ay ang pag-alis sa lahat ng bakas ng pamilyang minsang tumira roon. Inutusan niya ang mga tauhan na ibaba ang lahat ng malalaking portrait ni Lakan at Doña Esmeralda na nakasabit sa pasilyo. Habang pinapanood niya ang pagtanggal sa mga ito, walang kasiyahan sa kanyang dibdib. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Ang isang kabanata ng kanyang buhay ay formal nang isinasara. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabi ng lawa sa likod ng mansyon, ang parehong lawa kung saan sila unang nag-date ni Lakan, isang anino ang tumakip sa kanyang dinaraanan. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam niya kung kanino ang aninong yon. Amihan. Ang boses ni Lakan ay iba na. Wala na ang dating yabang at awtoridad. Ito ay boses ng isang taong talunan, pagod at puno ng pagsisisi. Humarap siya. Ang Lakan na nasa harapan niya ngayon ay malayong malayo na sa lalaking kanyang nakilala. Ang mga mamahaling damit nito ay gusot, may tumutubong balbas sa mukha nito. At ang mga mata nito ay malalim at walang buhay. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado. Walang galit. Gusto lang kitang makita. Sagot ni Lakan. Halos pabulong. Gusto kong humingi ulit ng tawad sa lahat. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala akong karapatan. Pero kailangan mong malaman.
Nagsisisi ako, amihan. Bawat araw, bawat gabi, iyon lang ang naiisip ko. Tinitigan siya ni amihan. Hinanap niya sa kanyang puso ang dating sakit, ang galit, ang pagnanais na saktan ito pabalik. Ngunit wala siyang makita. Tanging isang malawak na kapayapaan. Nasaan na kayo ngayon? Tanong niya. Isang tanong na hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pangangailangang malaman ang buong kwento. Nakatira kami sa isang maliit na apartment na inuupahan sa Pasay, sagot ni Lakan. Hindi makatingin ng diretsyo. Si Mama. Hindi na siya katulad ng dati. Karamihan ng araw, tulala lang siya. Ang lahat ng kaibigan niya, tinalikuran na siya. At ako, sinusubukan kong maghanap ng trabaho. Pero sino ang tatanggap sa isang Divilla ngayon? Ang pangalan namin ay naging isang sumpa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lakan. Nakakatawa, di ba? Dati, ang pangalan na yan ang lahat sa akin. Ngayon, ito ang aking kulungan. Tahimik lang na nakinig si amihan. Hinayaan niya itong ilabas ang lahat. Bumalik ako dito. Pagpapatuloy ni Lakan. At sa wakas, ay tumingin sa kanyang mga mata. Para sa isang huling pakiusap. Hindi para sa pera, hindi para sa mansyon, kundi para sa atin. Pwede pa ba? Pwede pa ba nating subukang ayusin? Magbabago ako, amihan. Ipinapangako ko. Magsisimula tayo ulit. Ang mga salitang iyon, na dati musika sa kanyang pandinig, ay ngayon parang isang dayuhang lengguwahe na hindi na niya naiintindihan. Dahan-dahang umiling si amihan. Lakan, ang amihan na minahal mo o ang amihan na akala mong minahal mo, wala na siya. Pinatay mo siya noong gabing itinapon mo siya sa ulan. At ang babaeng nasa harapan mo ngayon, hindi na siya kayang mabuhay sa mga pangako. Huminga siya ng malalim. Pinapatawad kita, Lakan. Pinapatawad ko na rin ang mama mo. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Lakan. Talaga? Oo, sabi ni amihan. Pero hindi dahil sa inyo. Pinapatawad ko kayo para sa sarili ko. Para mapalaya ko na ang sarili ko sa sakit ng kahapon. Ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay ko sa aking sarili para makapagpatuloy ako. Pero ang pagpapatawad, dagdag niya, ang kanyang boses ay marahan ngunit pinal, ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang basag na salamin, kahit anong gawin mong pagdikit, makikita pa rin ang mga lamat. At ako, ayoko nang mabuhay na may lamat. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang tseke at iniabot ito kay Lakan. Hindi ito isang malaking halaga na makakatulong sa kanilang bumangon, ngunit sapat para sa ilang buwang upa at pagkain. Ano to? Tanong ni Lakan. Isang tulong, sabi ni amihan. Hindi bilang dati mong asawa o bilang may-ari ng lahat ng ito, kundi bilang isang tao sa isang taong nangangailangan. Tanggapin mo to bilang huling tulong at huling koneksyon natin. Pagkatapos nito, malaya na tayo sa isa't isa. Nag-atubiling kunin ito ni Lakan, ngunit sa huli ay tinanggap din niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang papel na yon ay simbolo ng kanyang kabiguan. Isang limos mula sa babaeng dati kanya. Tumalikod na si amihan at nagsimulang maglakad pabalik sa mansyon. Hindi na muling lumingon. Narinig niya ang isang mahinang hikbi mula sa kanyang likuran. Ngunit nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Pagdating niya sa harap ng mansyon, nakita niya ang mga trabahador na naghahanda para tanggalin ang malaking arko na may nakaukit na pangalang Hacienda del Cielo. Mamamihan, handa na po kami, sabi ng foreman. Tumingin si amihan sa mga salitang yon na minsang naging simbolo ng kanyang mga pangarap at ng kanyang pinakamasakit na bangungot. Sige, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan at desisyon. Tanggalin niyo na yan.
May bago na akong pangalan para sa lugar na to. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating Hacienda del Cielo ay halos hindi na makilala. Ang malaki at nakakatakot na tarangkahan na bakal ay pinalitan ng isang bukas at nag-aanyayang arko na gawa sa kahoy, kung saan nakaukit sa magandang sulat ang mga salitang, "Kanlungan ni Amihan." Ang dating malawak at walang buhay na damuhan ay isa na ngayong masiglang hardin ng mga gulay at mga bulaklak. Ang mga silid na dati puno ng mga mamahaling antigong kasangkapan ay napalitan ng mga komportabling upuan, mga bookshelf na puno ng libro, at mga mesa kung saan may mga nagaganap na livelihood workshops. Ang hangin ay hindi na amoy ng floor wax at takot. Ito ay amoy ng sariwang tinapay, bagong pinturang sining, at pag-asa. Si Amihan, na nakasuot ng simpleng maong at puting t-shirt, ay nakaupo sa damuhan na papalibutan ng mga kababaihan. Mayroong isang dating kasambahay na tumakas mula sa isang abusadong amo, isang batang ina na itinaboy ng kanyang pamilya, isang balo na nawalan ng lahat dahil sa pandemya. Magkakaiba ang kanilang mga kwento, ngunit iisa ang kanilang pinanggalingan. Lahat sila ay minsan nang nawalan ng tahanan. At dito, sa kanlungan, dahan-dahan nila itong binubuo muli. Okay, Elena, dahan-dahan lang sa paghawak. Malumanay na sabi ni Amihan. Tinuturuan ng isang babae kung paano magrepot ng isang halaman. Ang mga ugat, parang tiwala yan. Kailangan ng maingat na pag-aalaga para muling kumapit at lumago. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Salamat po, Ma'am Amihan. Amihan na lang, nakangiting sagot niya. Sa lugar na ito, walang ma'am. Lahat sila ay pantay-pantay, mga survivor na nagtutulungan. Ang kanyang mga araw ay puno na ngayon ng ganitong mga eksena. Sa umaga, pinamamahalaan niya ang Ugati Holdings mula sa kanyang maliit na opisina sa isang sulok ng mansyon. Tinitiyak na ang imperyo ng kanyang mga magulang ay nananatiling matatag para punduhan ang kanyang advokasya. Sa hapon, bumababa siya at nakikisalamuha sa mga residente ng kanlungan. Nakikinig siya sa kanilang mga kwento, nakikitawa sa kanilang mga biruan, at minsan, tahimik na nakikiiyak sa kanilang mga pighati. Ang pagtulong sa iba ay naging paraan niya ng paghilom sa sarili. Sa bawat babaeng natutulungan niyang makahanap ng trabaho, sa bawat batang nabibigyan niya ng pagkakataong makapag-aral, unti-unti niyang napupunan ang mga butas na iniwan ng nakaraan sa kanyang puso. Natagpuan niya ang isang kaligayahan na mas malalim at mas makabuluhan kaysa sa anumang pag-ibig na inaasahan niya mula sa isang tao. Ito ay kaligayahang nagmumula sa pagbibigay. Isang hapon, habang nag-i-inspection siya sa isang bagong tayong dormitoryo sa likod ng mansyon, isang babae ang dumating sa tarangkahan. Ang babae ay payat, mukhang pagod, at may pasa sa gilid ang kanyang pisngi. Mahigpit nitong yakap ang isang maliit na bag na tila naglalaman ng buong buhay niya. Ang takot sa mga mata nito ay pamilyar kay Amihan. Ito ang parehong takot na nakita niya sa sarili niyang refleksyon sa salamin 6 na buwan na ang nakalipas. Nilapitan ni Amihan ang babae, ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at hindi nagbabanta. Nang mapansin ng babae ang kanyang paglapit, napaurong ito na parang isang takot na hayop, handang tumakbo anumang oras. Magandang hapon po. Magiliw na bati ni Amihan. Pinanatili ang distansya para hindi ito lalong matakot. Ako po si Amihan. Ikaw, anong pangalan mo? Hindi sumagot ang babae. Ang mga mata lang nito ang gumagalaw. Pinag-aaralan si Amihan, naghahanap ng anumang senyales ng panganib. Isang malumanay na ngiti ang ibinigay ni Amihan. Isang ngiting totoo at puno ng pangunawa. Huwag kang matakot, sabi niya. Hindi ka namin sasaktan dito. Ligtas ka na. Ang mga salitang ligtas ka na ay tila may kapangyarihang bumutas sa baluti ng takot ng babae.
Ang kanyang mga balikat, na kanina'y tensyonado, ay unti-unting bumaba. Ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kanyang bag ay lumuwag. At pagkatapos, tulad ng isang sirang dam, ang mga luha ay nagsimulang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Tahimik na pag-iyak, ngunit puno ng sakit at pagod na naipon sa mahabang panahon. Hindi nagsalita si Amihan, hinayaan niya lang itong umiyak. Nang medyo kumalma na ito, muli siyang nagsalita. Halika, pumasok ka muna. Bigyan ka namin ng malinis na damit at mainit na pagkain. Inilahad ni Amihan ang kanyang kamay. Nag-atubili ang babae ng isang saglit. Pagkatapos ay dahan-dahan, tinanggap niya ito. Ang kanyang kamay ay malamig at nanginginig. Habang inaakay niya ang babae papasok sa mansyon, sinalubong sila ng ibang mga residente. Walang nagtanong, walang nanghusga. Ang isa ay kumuha ng isang basong tubig. Ang isa naman ay naghanda ng upuan. Ang isa pa ay kumuha ng malinis na tuwalya mula sa isang kabinet. Ito ang sistema sa kanlungan, isang hindi nakasulat na batas ng pag-unawa at pagdamay. Ang bawat isa sa kanila ay dumaan sa parehong pintuan, dala ang parehong takot at bigat. Pinaupo ni Amihan ang babae sa isang komportableng sopa sa dating sala, na ngayon ay isang common room na puno ng mga unan at mga aklat. Anong pangalan mo? Kung okay lang itanong. Muling malumanay na tanong ni Amihan. Cora. Halos pabulong na sagot ng babae habang nanginginig na inaabot ang baso ng tubig. Okay, Cora. Magpahinga ka muna, sabi ni Amihan. Wala kang kailangang ikwento kung hindi ka pa handa. Ang mahalaga, narito ka na. Tumangulang si Cora. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Iniwan ni Amihan si Cora sa pag-aalaga ng ibang mga babae at umakyat siya sa kanyang opisina. Mula sa bintana, pinanood niya ang mga residente sa hardin sa ibaba. Ang ilan ay nagdidilig ng halaman. Ang iba ay nagbabasa. Isang grupo naman ang masayang nagtatawanan habang nagtuturo ng paggawa ng basket. Ang dating mansyon ng kalungkutan ay isa ng pugad ng paghilom. Sa sandaling iyon, isang malalim na kasiyahan ang bumalot sa puso ni Amihan. Napagtanto niya na ang pinakamatinding sakit na kanyang naranasan ay siya ring naging daan para matagpuan ang kanyang tunay na layunin. Ang kanyang mga sugat ng maghilom ay naging mapa para gabayan ng iba palabas sa kanilang sariling kadiliman. Tumayo siya sa kanyang balkonahe, ang parehong balkonahe kung saan dati niyang pinagmamasdan silakan habang umaalis, umaasang sana ay lumingon ito pabalik. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong kanlungan, wala na siyang hinahanap, wala na siyang hinihintay. Buo na siya, malaya, at sa wakas, tunay na masaya. Habang abala siya sa kanyang pag-iisip, isang katok ang narinig niya mula sa kanyang pinto. Ang kanyang assistant at kanang kamay, si Ate Joy, ang pumasok. Amihan, sabi nito, may bisita ka sa ibaba. Ayaw niyang sabihin ang pangalan, pero sabi niya, isa raw siyang arkitekto. Volunteer. Gusto raw niyang makita kung paano siya makakatulong sa plano mong palakihin ang kanlungan. Kumunot ang noo ni Amihan, bahagyang nagtataka. Hindi ako nag-request ng volunteer architect. Nagkibit balikat si Ate Joy. Mukha namang disente at ang sabi niya, may dala raw siyang mga ideya para sa isang playground para sa mga bata. Ang salitang playground ay kumuha sa atensyon ni Amihan. Iyon ay isa sa mga pangarap niya para sa lugar. Sige Ate Joy, sabihin mo bababa na ako, sabi niya. Inayos niya ang kanyang sarili at bumaba. Sa may lobby, nakita niya ang isang lalaking nakatalikod, pinag-aaralan ng blueprint ng kanlungan na nakadisplay sa pader. Nang marinig nito ang kanyang mga yabag, dahan-dahan itong lumingon. Ang lalaki ay matangkad, may simpleng suot na polo shirt at maong. Ngunit ang bumihag sa atensyon ni Amihan ay ang mga mata nito.
Mga matang kalmado, malalim, at mayroong nangiti na tila umabot hanggang doon. Isang ngingiting totoo, isang nanangiting puno ng init. Miss Amihan Reyes? Tanong ng lalaki. Inilahad ang kanyang kamay. Ako nga po pala si Gabriel. Narinig ko ang tungkol sa ginagawa ninyo dito. Gusto ko sanang tumulong. Tinanggap ni Amihan ang kamay ni Gabriel. Ito ay magaspang ng bahagya. Kamay ng isang taong sanay magtrabaho, ngunit ang hawak nito ay magalang at matatag. Salamat sa pagdating mo, Gabriel, at salamat sa iyong intensyon na tumulong. Walang anuman, nakangiting sagot ni Gabriel. Naniniwala ako na lahat tayo ay may kakayahang maging kanlungan para sa isa't isa. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Amihan. Nag-usap sila ng matagal. Ipinakita ni Gabriel ang kanyang mga paunang disenyo para sa isang maliit, ngunit magandang palaruan. Kumpleto sa mga duyan na gawa sa recycled na materyales at isang maliit na bahay kubo. Habang nagpapaliwanag siya, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pasyon at sinseridad. Hindi ito isang simpleng trabaho para sa kanya. Isa itong bokasyon. Ang kanilang pag-uusap ay nagsimula sa arkitektura, ngunit napunta sa mga pangarap, sa pagtulong sa kapwa, at sa paghahanap ng kahulugan sa buhay. Walang anumang romansa, walang pahiwatig ng panliligaw. Tanging isang dalisay at natural na koneksyon sa pagitan ng dalawang taong may iisang layunin. Habang nagaganap ang pag-uusap na ito, sa kanlungan ni Amihan, sa isang masikip at maingay na bahagi ng Pasay, ibang-iba ang eksena. Sa loob ng isang maliit na apartment kung saan ang amoy ng nilulutong isda mula sa kapitbahay ay nanunuot sa dingding. Sila Kan at Doña Esmeralda ay sabay na kumakain ng kanilang hapunan. Isang lata ng sardinas at kanin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mapayapa. Ito ay mabigat at puno ng hindi sinasabing panunumbat. Wala na naman tayong bigas. Basag ni Doña Esmeralda sa katahimikan. Ang kanyang pananalita ay medyo bumagal pa rin dahil sa epekto ng stroke. Alam ko, Ma, sagot ni Kan. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang plato. Maghahanap ako ng paraan. Laging ganyan ang sinasabi mo, maghahanap ng paraan. Sumbat ng ina. Kung hindi ka lang sana naging tanga. Kung hindi mo lang sana pinalaya si Amihan. Sana nasa mansyon pa rin tayo. Ma, pwede ba? Sigaw ni Kan. Sa wakas ay tumingin sa ina. Ang mga mata ay puno ng pagod at galit. Huwag na nating pag-usapan yan. Kasalanan ko na, oo. Pero hindi lang ako. Pareho tayong nabulag sa pera. Pareho tayong nagkamali. Hindi na nakasagot si Doña Esmeralda. Itinulak niya ang kanyang plato at pumasok sa kanyang maliit na silid. Isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Kan na mag-isa sa mesa, kasama ang malamig na sardinas at ang bigat ng kanyang mga pagsisisi. Ang kanilang buhay ay naging isang walang katapusang paulit-ulit na pagtatalo. Isang paalala sa lahat ng kanilang nawala dahil sa kanilang kasakiman. Ang parusa nila ay hindi ang kahirapan, kundi ang araw-araw na pamumuhay kasama ang multo ng kanilang mga pagkakamali. Balik sa kanlungan, papalubog na ang araw. Nagpaalam na si Gabriel. Babalik ako next week kung okay lang, sabi niya, para maipakita ko ang mas detalyadong plano. Sige, nakangiting sagot ni Amihan. Aasahan kita. Habang papalayo si Gabriel, walang kilig o pag-asa ng isang bagong pag-ibig ang naramdaman ni Amihan. Ang naramdaman niya ay pasasalamat. Pasasalamat na sa mundo, may mga tao palang katulad ni Gabriel na handang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Hindi na niya kailangan ng isang lalaki para buuin siya. Natagpuan na niya ang kanyang kagalakan hindi sa pagiging asawa o kasintahan ng isang tao, kundi sa pagiging amihan, isang leader, isang kaibigan, isang tagapagtanggol. Ang pagdating ni Gabriel ay hindi isang simula ng isang love story. Ito ay isang bonus, isang magandang karagdagan sa isang buhay na buo na
at masaya na. Pumasok siya muli sa loob ng mansyon. Sinalubong siya ng tawanan ng mga bata na naglalaro sa common room. Naabutan niya si Cora, ang babaeng dumating na puno ng takot, na ngayon ay nagbabasa ng kwento para sa kanila. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Umakyat si Amihan sa kanyang paboritong lugar, ang balkonahe. Mula doon, tanaw niya ang lahat. Ang mga ilaw sa hardin ay nagsimula ng magsindi, parang mga alitaptap. Ang hangin ay malamig at malinis. Sa malayo, ang syudad ay kumikinang. Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang sakit ay naging lakas. Ang mga luha ay naging pundasyon. At ang isang nasirang tahanan ay naging kanlungan para sa marami. Hindi ito ang buhay na pinangarap niya noon. Ngunit ito ay higit pa sa lahat ng kanyang hiniling. Sa paglubog ng araw, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Isang ngiting payapa, kontento at puno ng walang hanggang pasasalamat. Nasa bahay na siya, sa wakas. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pagbangon at pag-asa ni Amihan. Mga minamahal naming tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat namin ang kanyang salaysay, hindi lang siya isang tauhan sa papel. Si Amihan ay naging simbolo ng katatagan na marahil ay nananahan sa puso ng bawat isa sa atin. Naramdaman namin ang kanyang sakit, ang kanyang galit, at higit sa lahat, ang kanyang tagumpay na muling buuin ang sarili. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan kaming isang munting paalala na ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili. Na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa paghilom at pagtulong sa kapwa. At ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal sa sarili at pag-asang dala ng bawat bagong umaga. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral mula sa buhay ni Amihan ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi niyo po sa amin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at opinyon ay mahalaga po sa amin. Muli, mula sa bumubuo ng aming channel, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwentong aantig sa ating mga puso.